Akala nyo ba imposible? Nangyayari na siya sa harap nyo. Isang plot twist na yayanig sa mundo at geopolitika. Ang mga mismong nag-angat kay Vladimir Putin ay unti-unti nang nag-exit. Bilang mga kunwari ay eksperto sa makroekonomiya, alam nating hindi lang basta-basta bumabagsak ang mga imperyo dahil sa gulo sa labas. Madalas, nabulok na sila mula sa loob. Kung saan ang pundasyon ng kanilang yaman at impluensya ay parang anay na kumakain na. Ang pag-iwan ng mga elitista ay hindi lang basta drama sa politika. Isa itong malaking resibo ng palpak na sistemang pinansyal. Welcome back sa Durong Mundo, ang tambayan kung saan hihimayin natin ang mga sakit sa ulo ng makroekonomiya na nagpapaikot sa mundo. Sa episode na ito, titingnan natin ang mga ninja moves ng pera, ang pagkasimot ng kaba ng Russia, at kung paano napipilitan ang mga oligarka na pumili loyalty sa Kremlin o isalba ang kanilang mga natitirang barya. Kapag pera na ang usapan, ang katapatan ay nagiging drawing na lang. Pag-aralan natin ang mga numerong resibo ng pagbagsak na ito at ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Para magets ang krisis na ito, kailangan nating silipin ang butas-butas na bulsa ng Russia. Ang gyera sa Ukraine na akala nila ay easy win lang, naging isang walang katapusang bangungot sa pera at logistika. Ang lugi nila ay hindi lang sa mga basag na gamit, kundi sa bilyon-bilyong dolyar na parang sinusunog lang araw-araw para lang ituloy ang palabas. Ang ekonomiya ng Russia ay parang nasa pressure cooker ngayon, kung saan ang halos lahat ng kanilang GDP ay nilalamon lang ng militar, habang ang ibang industriya ay pinabayaan na lang sa kangkungan. Ang pagtaas ng budget para sa depensa ay pang Cold War level na, parang throwback na hindi naman kailangan. Ang pambansang reserba ay paubos na at ang gobyerno ay parang wala ng pambili ng basic needs para sa mga tao nila. Dito natin nakikita ang crowding out effect sa makroekonomiya, kung saan ang sobrang gastos sa militar ay sumasakal sa mga pribadong negosyo. Ang sistemang dati ay akala mo'y bakal ang tibay sa loob ng Kremlin ay nagsisimula ng lumagitgit at bumigay sa ilalim ng bigat ng sarili nitong ambisyon. Habang ang gyera ay nagiging paligsahan sa kung sino ang unang mapapagod, ang mga estrukturang pang-ekonomiya na nagpapatatag sa Russia ay unti-unti nang nagkakalas-kalas. Ang mga parusa mula sa kanluran ay parang piring na humaharang sa daloy ng pera, tech at mga gamit. Ang pagkaka-kick out ng Russia sa SWIFT at ang pag-freeze sa bilyon-bilyong dolyar ng kanilang reserves ay parang pinutulan sila ng lifeline. Ang mga patakarang ito ay hindi lang pahirap sa gobyerno, kundi sa din ang mga negosyo ng mga elitistang sanay sa marangyang buhay na nakadepende sa mundo. Dito na tayo sa pinakaimportanteng parte ng pagguho, ang datong. Ang deal sa pagitan ng Kremlin at ng mga oligarka ay laging malinaw maging yes man ka sa rehimen. At kapalit niyan, malaya kang magkamal ng limpak-limpak na yaman at itago ito sa abroad. Pero dahil sa gyera, naging drawing na lang ang social contract na yan. Dahil butas na ang bulsa ng gobyerno, ang Kremlin ay nagsimulang makiusap o mas tamang sabihin, mag-utos sa mga bilyonaryo na mag-ambag ng malalaking halaga para tustusan ang kanilang war machine. Ang mga buwis na tinatawag na windfall taxes ay ipinataw na parang walang bukas. Ang mga sikat na oligarka gaya ni Oleg Deripaska, na dati ay tapat na bestie ng gobyerno, ay napilitang maglabas ng bilyon-bilyong ruble mula sa sarili nilang mga kumpanya. Ang mga galaw na ito ay hindi na voluntaryo. Isa na itong pangingikil na may basbas ng Estado. Para sa mga bilyonaryong ito, sapat na sanhi ng pag-high blood ang mawala ng mga yate, mansyon at bank accounts sa Europa. Pero ang pilitin silang pondohan ang isang giyerang sumisira mismo sa kanilang mga negosyo. Yun na ang huling mitsa ng kanilang pagkadismaya. Ang kapital ay sadyang bahagang buntot at laging naghahanap ng exit strategy. Ang main reason ng sapilitang donation na ito ay ang mabilis na pagkatuyot ng National Wealth Fund ng Russia. Ang pondong ito,
na galing sa kita ng langis at gas sa loob ng maraming taon ang nagsisilbing unang ng bansa laban sa mga krisis pang-ekonomiya. Pero sa patuloy na pagbaba ng kita mula sa enerhiya dahil sa price caps ng G7 at ang walang humpay na gastos sa militar, ang pondo ay mabilis na nauubos. Nakikita ng mga elitista ang mga numero. Alam nilang hindi pabor ang math sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang tinatawag nating tipping point o ang sandali na malapit ng sumabog ang makroekonomiya. Kapag ang sariling bulsa na ng mga taong makapangyarihan ang direktang tinatapakan at nanganib, asahan mong guguho ang estruktura ng Estado. Ang mga elitista ay hindi nag-aaklas dahil sa moralidad o ideolohiya. Nagwawala sila dahil nakikita nilang ang kanilang kayamanan na dekada nilang pinaghirapang itago at palaguin ay nilulustay lang para sa isang proyektong malabo namang manalo. Ang pagbawi ng suporta ng mga kapitalista ay ang unang hakbang patungo sa pagbagsak ng isang rehimen. Pero ang lamat ay hindi lang sa mga boardroom ng kumpanya makikita. Abot na rin ito sa larangan ng impormasyon. Ang makinarya ng propaganda ng Kremlin, na dati ay master sa pagmamanipula ng utak ng publiko, ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Ang mga military bloggers na may milyon-milyong followers at dati ay todo suporta sa gobyerno ay nagsisimula ng bumaliktad. Sa mundo ng pera, tiwala at impormasyon ang puhunan. Kapag ang opisyal na naratibo ay hindi na pinaniniwalaan, asahan mong magpapanik ang merkado. Ang mga kilalang figura gaya ni Yuri Podolyaka ay nagsimula ng aminin ang mga katotohanang matagal nang itinatanggi ng Estado, na ang kalaban ay mas malakas, mas organisado, at mas handa kaysa sa inaasahan. Ang pag-amin na ito sa harap ng publiko ay isang malaking sampal sa kredibilidad ng rehimen. Sa unang pagkakataon, ang sistema ng propaganda ay sinisira ang sarili nitong pundasyon. Ang paglihis ng mga bloggers na ito ay nagpapakita na may hangganan ang pagtatakip sa katotohanan, lalo na kung ang mga ebidensya ng kabiguan ay nakabalandra na sa harap ng lahat. Seryosong banta sa kahit anong feeling strong na gobyerno ang mawalan ng kontrol sa balita. Kapag ang mga uto-uto at ang mga may pera ay nakakakuha ng magkaibang info, asahan mong tataas ang level ng kalituhan. Sa ekonomiya, ang pag-aalinlangan ang pinakamalaking pamatay ng investment. Ang pagpalpak ng Estado na panindigan ang kanilang iisang script ay senyales na nanghihina na ang kapit ng sentral na gobyerno. Malinaw na resibo ito na ang kanilang pangmamanipula ay wala ng talab at puro ngaw-ngaw na lang. Ang mga banat na mga vlogger na ito ay hindi lang tungkol sa palpak na giyera, kundi pati na rin sa talamak na kurakot at sablay na sistema, mga isyung direktang sumasakal sa bulsa ng bayan. Binubulgar nila kung paanong ang bilyon-bilyong ruble na pambilisanan ng gamit ay naglaho na parang bula dahil sa mga buwaya. Ang pagkalat ng ganitong tsaa ay lalo nagpapakulo sa dugo ng mga taxpayers at ng mga oligarkang pinipilit mag-ambag. Isa itong nakakasulasok na cycle kung saan ang pagkatalo sa labanan ay nagpapakita lang kung gaano kabasura ang pamamalakad sa ekonomiya. Ang pinakamahalagang lesson dito para sa mga feeling analyst ay ang pag-unawa na ang impormasyon ay isang uri ng puhunan. Kapag ang Estado ay nawalan ng monopolyo sa fake news, wala na silang power na paikutin ang utak ng mga tao at ang galaw ng merkado. Ang paglitaw ng mga boses na kumukontra galing mismo sa mga dati nilang kakampi ay mabilis na sumisira sa kanilang kredibilidad. At sa sandaling mawala ang tiwala, ang halaga ng pera, ang tibay ng mga ahensya at ang trono ng mga pinuno ay siguradong kasunod na guguho. Dumako naman tayo sa bakbakan at kung paano nito ginagawang joke ang ekonomiya, hindi na maitatago ang katotohanan. Ang dami ng namamatay at nasisira ay nasa level na talagang wawasak sa populasyon at sa mga trabahador ng bansa. Ang mga balita tungkol sa mga sundalong tinitigok na bago pa man makasabak ay patunay lang kung gaano kapulpol ang training at gamit nila. Ang bawat buhay na nasasayang ay katumbas ng isang manggagawa, isang buyer at isang taxpayer
na permanenteng nabura sa listahan ng ekonomiya. Dahil sa mga drone, nagkaroon ng mga death corridor kung saan ang mga mamahaling gamit militar na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay ginagawa lang toothpick na mga murang gadget. Sa usapang pera, isa itong luging labanan kung saan ang return on investment ROI ng mga sumusugod ay sobrang baba at nagre-resulta sa higanteng butas sa bulsa. Ang pagkasabog ng mga tangke at armored vehicles ay nangangahulugan na ang bilyon-bilyong ruble ay literal na nagiging abo at usok lang sa loob ng ilang minuto. Hindi lang mga pang-atake ang nadudurog, kundi pati na rin ang mga mahahalagang sistema ng supply at depensa. Ang pagkawasak ng mga supply chain na ito ay nangangailangan ng walang katapusan at napakamahal na repair. Ang bawat tulay na nagigiba at bawat bodega ng gasolina na sumasabog ay dagdag na pabigat sa budget ng bayan. Ang perang dapat ay pampatayo ng mga kalsada at tulay sa loob ng bansa ay nauubos lang sa pag-aayos ng mga gamit na sisirain lang ulit kinabukasan. Masyadong malupit ang katotohanan ito para itago sa mga mamamayan at sa mga investor na nag-aalinlangan. Ang mga satellite data, viral videos at mga kwento ng mga nakaligtas ay sapat na resibo para sa lawak ng pagkawasak. Ang pagiging inutil ng Estado na protektahan ang sarili nitong yaman at tauhan ay isang malakas na good luck na lang sa mga elite. Marupok ang sistema at hindi na kayang isalba ang sarili nitong interes. Ang realization na ito ang nagtutulak sa mga bilyonaryo na itakas ang kanilang natitirang yaman sa mga lugar na hindi sila mamomroblema. Ang mga epekto ng mga epic fail na ito sa labas ay nagsisimula ng magdulot ng matinding lamat sa loob ng Kremlin. Ang mga opisyal at mga tagapagsalita na dati ay squad goals kung magkaisa ay nagsisimula ng magbardagulan at magturuan kung sino ang may kasalanan. Isang bonggang halimbawa ang paglabas ng mga pampublikong patama mula sa mga kilalang sipsip sa gobyerno gaya ni Ilya Remeslo na hayagang kinuwestiyon ang mga desisyon ng mga bossing sa isang rehimen kung saan mas mahalaga ang pagiging yes man kaysa sa pagiging matalino. Ang ganitong uri ng pag-iingay ay malinaw na senyales na may nag-aalsa na sa loob ng bahay. Ang sagot ng gobyerno sa mga punang ito ay kitang-kitang amoy panic. Ang paggamit ng mga vintage na taktika mula sa panahon ng Soviet Union tulad ng pagpapadala sa mga kritiko sa psychiatric hospital ay isang desperadong move para lang patahimikin ang mga kumukontra. Ang ganitong mga eksena ay hindi nagpapakita ng power kundi ng pagiging marupok at takot. Para sa mga investor at mga risk analyst, ang pagbabalik sa ganitong style ay nagpapahiwatig ng paglaho ng rule of law na lalong nagpapataas sa presyo ng pakikipagsapalaran sa kanila. Ang panic sa loob ng administrasyon ay nagre-resulta sa isang malalang paralysis sa paggawa ng desisyon. Kapag ang mga opisyal ay mas takot maparusahan kaysa gumawa ng mga epektibong polisiya, ang buong makinarya ng gobyerno ay nganga na lang. Sa aspeto ng ekonomiya, ang pagiging inutil sa pagpapatupad ng mga reforma o pag-aayos sa pananalapi ay lalong nagpapala sa krisis. Hindi kailanman makokontrol ang inflation kung ang mga gumagawa ng batas ay busy sa pagliligtas sa sarili nilang mga pwesto sa halip na ayusin ang butas-butas na ekonomiya. Ang paglilinis o purging sa mga hanay ng mga elite at militar ay may mabigat na resibong kalakip. Ang pagkawala ng mga veteranong teknokrata at mga eksperto sa pera ay nag-iiwan sa bansa sa kamay ng mga loyalistang walang sapat na alam para i-manage ang isang komplikadong ekonomiyang bugbog na sa sanctions. Ito ay humahantong sa brain drain sa antas ng pamunuan kung saan ang mga sablay na desisyon sa ekonomiya ay nagiging normal na lang na nagpapabili sa pagbulusok ng halaga ng pera at pag-atras ng mga dayuhang negosyo. Ang mga internal na bardagulan na ito ay nagpapatunay na ang gobyerno ay hindi na isang solidong grupo. Watak-watak na ito sa iba't ibang paksyon na nag-aagawan para sa papaliit na yaman at kapangyarihan. Sa mundo ng finance, ang ganitong political instability ay nagpapabagsak sa credit rating ng isang bansa, nagpapataas ng interes sa utang at nagpapalaya sa anumang natitirang investment. Ang mga lamat sa Kremlin ay hindi lang basta isyung politikal.
ito ay mga bitak sa mismong pundasyon ng pambansang ekonomiya. Nayayanig na, pati ang mga formal na institusyon ng gobyerno. Ang mga mambabatas na dati ay dakilang tagatango lang sa bawat naisin ng Pangulo, ngayon ay nagsisimula ng umalma. Ang hayagang pag-amin na palpak ang digmaan ay isang pangyayaring hindi pa nakikita kailanman. Ang pagbasag sa katahimikan ng mga politikong ito ay senyales na mas takot na silang lumubog kasama ng rehimen kaysa sa parusa ng kanilang amo. Nagkukumahog na silang humanap ng paraan para maisalba ang sarili nilang balat. Pati ang mga opisyal na inatasang mag-censor sa internet at magkalat ng propaganda ay nagsisimula ng bumaliktad. Pinupuna ang mga pulisiyang sila rin naman ang inutusang magpatupad. Ang ganitong gulo sa loob ng gobyerno ay nagre-resulta sa matinding kalituhan at kawalan ng direksyon. Sa pananaw ng isang financial advisor, ang kawalan ng malinaw na plano ay nagpapahirap sa mga negosyo na mag-isip para sa kinabukasan, kaya humihinto ang paglago at talamak ang tanggalan sa trabaho. Hindi na magkaisa ang boses ng Estado, kanya-kanyang script na sila. Ang iba't ibang ahensya ay naglalabas ng mga magkakasalungat na utos at regulasyon. Halimbawa, nagbabala ang Central Bank tungkol sa panganib ng inflation habang ang mga ministeryo ng depensa ay sige ang hingi ng pondo para sa giyera na lalong nagpapabilis sa pag-imprenta ng perang walang kwenta. Ang kawalan ng koordinasyon sa ekonomiya ay perpektong resipe para sa hyperinflation at para maging basura na lang ang halaga ng ruble sa pandaigdigang merkado. Ang pagkawasak ng pagkakaisa sa politika ay may mabilis na epekto sa foreign exchange market. Nakikita ng mga investor ang ganitong kaguluhan kaya nagmamadali silang ilabas ang kanilang mga asset. Itong capital flight o malawakang pagtakas ng pera ay nagpapakonti sa reserba ng bansa at nagpapalugmok sa halaga ng kanilang pera. Ang bawat bangayan sa loob ng gobyerno ay binabayaran ng mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng presyong abot langit at pagliit ng halaga ng kanilang kinikita. Dahil sa mga henyong patakarang ito, lugmok na ang bansa sa isang malalim na krisis pang-ekonomiya at panlipunan. Ang inflation ay nasa level na talagang nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay mabilis na tumataas habang ang sahod ay nananatiling kakarampot. Ang sitwasyong ito ng stagflation, mataas na presyo, kasabay ng paghinto ng asenso ang pinakamalalang sakit ng ulo na pwedeng harapin ng kahit anong central bank. Ang isa sa pinakamalaking sampal sa ekonomiya ay ang matinding kakulangan sa mga manggagawa. Daan-daang libong lalaki na nasa tamang edad para magtrabaho ang ipinadala sa giyera, habang ang daan-daan libong iba pa, kasama na ang mga pinakamagaling sa IT and engineering, ay nag-alisan na sa bansa para hindi maging kumpay ng kanyon. Ang pagkawala ng mga utak at lakas na ito ang dahilan kung bakit humihinto ang mga pabrika at bumabagsak ang produksyon sa halos lahat ng sektor na walang kinalaman sa militar. Bagsak na ang produksyon sa mga industriyang para sa tao. Ang mga pabrika ng sasakyan, gamit at teknolohiya ay nagsasara dahil sa kakulangan ng mga piyesa na dati ay galing sa kanluran at dahil na rin wala nang matirang manggagawa. Ang pagpilit sa buong ekonomiya na maging war economy ay nangangahulugan na ang yaman ng bansa ay sinusunog lang sa mga produktong idinisenyo para sumabog, imbes na sa mga bagay na may pangmatagalang pakinabang gaya ng infrastruktura at teknolohiya. Higit pa sa kasalukuyang krisis, minamadali lang ng giyerang ito ang paparating na sakuna sa demografiya. Ang birth rate o bilang ng mga sanggol ay patuloy na bumubulusok sa mga record low na level, mukhang wala nang balak magparami ang mga tao. Sa mata ng makroekonomiya, tao ang pangunahing makina ng GDP, pero mukhang sira na ang makina. Kung walang bagong batch ng mga manggagawa at tagagastos, asahan mong liliit ang ekonomiya hanggang sa maglaho. Hindi lang yaman ngayon ang sinusunog ng giyera, kundi pati na rin ang mismong kinabukasan ng bansa na parang merienda lang. Ang pagkapagod ng mga tao sa giyera ay nagiging isang tahimik na welga sa ekonomiya.
Ang pagbagsak ng consumer spending, ang pagdami ng mga hindi nagbabayad ng utang sa bangko at ang kawalan ng pag-asa sa hinaharap ay gumagawa ng isang walang katapusang cycle ng depression. Kapag ang lipunan ay wala ng tiwala sa sistema, kahit anong magic sa pananalapi ay wala ng silbi. Ang mga elitista na nakikita ang patuloy na pagkawasak na ito ay lalong nagkakandara pa na tumalon mula sa lumulubog na barko bago sila tuluyang malunod. Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa isang nakakatakot na throwback sa kasaysayan, ang revolusyon sa Russia noong 1917. Bilang mga analyst, alam nating mahilig manggaya ang kasaysayan lalo na sa mga palpak na pattern ng ekonomiya. Noong 1917, ang pagbagsak ng Tsar ay hindi lang dahil sa kung ano-anong ideolohiya, kundi dahil sa butas na bulsa, gutom na sikmura at malawakang talo sa unang digmaang pandaigdig. Ang wasak na ekonomiya at ang galit ng mga sundalo at mga mayayaman ang tuluyang nagpaguho sa imperyo. Ang pagkaubos ng yaman at ang bagsak na moral ay perpektong sangkap para sa isang madugong palit rehimen. Nakita na tayo ng teaser nito noong 2023 sa pag-aalsa ni Yevgeny Prigozhin at ng kanyang mga bayarang sundalo. Ang teleseryeng iyon ay nag-ugat din sa problema sa pera at kulang na suporta sa logistika. Isa itong patunay na ang mga pribadong hukbo ay kayang-kayang bumaliktad sa gobyerno kapag ang kanilang mga bulsa at interes ay hindi na nabubusog. Ang pattern ng pag-aalsa ay malinaw na umaakyat na sa itaas. Nagsimula ito sa paninisi sa mga general at mga opisyal ng logistika dahil sa mga sirang gamit. Pero habang lumalala ang krisis at patuloy na inuubos ng Estado ang yaman ng mga oligarka, ang sisi ay unti-unti nang tumuturo sa mismong pinuno. Ang tsansa ng isang malawakang kudetat ay lumalaki kapag na-realize ng mga elitista sa militar at negosyo na ang taming paraan para mabuhay sila ay ang sipain ang kasalukuyang liderato. Ang macroeconomic indicators ng isang paparating na revolusyon ay kumpleto na. Hyperinflation, basurang halaga ng pera, pagtakas ng mga puhunan at wasak na supply chains. Kapag ang gobyerno ay hindi na makapagbigay ng mga pangunahing serbisyo at ang mga mayayaman ay hindi na maprotektahan ang kanilang mga ari-arian, ang kontrata sa paghiting ng gobyerno at ng mga tao pati na ng mga elitista ay tuluyan ng napupunit. Pinatunayan na ng kasaysayan na walang rehimen ang nakakaligtas kapag sabay na bumagsak ang ekonomiya at militar. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-iwan ng mga elitista ay napaka-importante. Sila ang may hawak ng mga industriya, bangko at kaban ng bansa. Kapag naisip nilang ang kasalukuyang liderato ay isa lamang bad investment o isang malaking pagkakamali na nagdudulot ng walang katapusang lugi, gagawin nila ang lahat para palitan ang pamunuan at iligtas ang sarili nilang balat. Ang pag-uulit ng 1917 ay hindi na lang isang teorya. Isa na itong malinaw na panganib na pinapabilis ng mga palpak na desisyon sa pananalapi. Sa madaling salita, ang bida sa Kremlin ay kasalukuyang nahaharap sa isang dalawang prenteng gulo. Ang unang prente ay ang pisikal na bakbakan sa labas na umuubos sa pondo at lakas paggawa ng Russia. Pero ang mas mapanganib na plot twist ay nasa loob mismo ng kanyang mga pader ang pag-aaklas at traidura ng sarili niyang sistemang pinansyal at pampolitika. Ang pag-aakalang ang kapangyarihan ay pwedeng panatilihin sa pamamagitan ng takot at dahas ng walang matibay na budget ay isang nakamamatay na pagkakamali. Pera ang tunay na lifeblood na nagpapanatili sa buhay ng kahit anong gobyerno. Kapag ang dugong ito ay natuyo at ang mga taong nagkokontrol sa kapital ay nagpasyang mag-exit, hindi na mapipigilan ang pagbagsak ng Estado, ang mga oligarka, ang mga teknokrata at pati ang mga propagandista ay unti-unti nang naghahanda para sa isang ekonomiyang wala na si Putin. Nagpoposisyon na sila para protektahan ang sarili nilang interes kapag ang hindi maiiwasang pagguho ay mangyari. Ang kanilang pagtalikod ay hindi isang emosyonal na desisyon, kundi isang malamig at kalkuladong hakbang sa pananalapi. Kapag ang mga elitista
na siya mismong bumuo at nag-alaga sa sistema ay tumalikod at nagpasyang ang sistema ay hindi na mapapakinabangan, iyon ang pinakamalinaw at pinakatunay na senyales ng katapusan. Walang halaga ng propaganda o flex ng militar ang makakabalik sa tiwala ng merkado kapag ito ay tuluyan ng nawasak mula sa loob. Ang imperyo ay hindi pinabagsak ng mga kalaban nito. Ito ay nabangkarote ng sarili nitong mga ambisyon at pinabayaan ang sarili nitong mga tagapangalaga. Ang pagbagsak na ito ay magkakaroon ng malalim na epekto hindi lang sa Russia kundi sa buong pandaigdigang merkado. Ang pagbabago sa pamunuan o ang posibleng pagkawatak-watak ng isang dambuhalang ekonomiya na nag-e-export ng enerhiya ay magduduot ng matinding volatility sa mga presyo ng langis, gas at mga mineral. Ang mga global investors ay dapat na nakamasid ng maigi sa mga internal na galaw sa loob ng Kremlin dahil ang mga susunod na mangyayari doon ang magdidikta sa direksyon ng pandaigdigang kalakalan sa mga susunod na dekada. Bilang mga financial advisors, ang aming tungkulin ay basahin ang mga red flags bago pa man ito mangyari. Ang mga datos na tinalakay natin ang pagkaubos ng pondo, ang paglipad ng kapital, ang pagbagsak ng demografiya at ang pag-aaklas ng mga elitista ay lahat nagtuturo sa iisang konklusyon. Ang kasalukuyang rehimen ay nasa isang yugto ng terminal decline. Ang tanong na lamang ngayon ay hindi kung babagsak ba ito, kundi kung kailan at gaano kalakas ang magiging impact ng pagbagsak na ito sa ating lahat. Ang pag-aaral sa krisis na ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang lesson tungkol sa ugnayan ng kapangyarihang politikal at katatagan ng ekonomiya. Ipinapakita nito na walang bansa, gaano man kalaki ang kanilang reserba o lakas militar, ang makakatakas sa mga batas ng ekonomiya. Kapag ang gastos ay lumampas sa kita, at kapag ang tiwala ng mga namumuhunan at ng mga mamamayan ay naglaho, ang pagguho ng sistema ay isang tiyak na kaganapan sa matematika. Ang pera ay laging dumadaloy palayo sa panganib at patungo sa kaligtasan. Sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mas maraming mga hakbang na desperado mula sa gobyerno para lang mapanatili ang kontrol. Maaaring magkaroon ng mas mahigpit na capital controls, mas mabigat na buwis sa mga negosyo, at posibleng pang-aagaw ng Estado sa mga pribadong kumpanya. Ngunit ang mga hakbang na ito ay lalo lamang magpapabilis sa pag-exit ng mga elitista. Ito ay isang laro kung saan ang bawat galaw ng Estado ay lalong nagpapahina sa kanilang sariling posisyon sa chessboard ng pandaigdigang pananalapi. Nakaka-amaze talagang panoorin ang mga ganitong eksena. Parang sampal sa mukha na kailangan mo talaga ng diversification at risk management sa iyong portfolio. Ang mga geopolitical risks na yan, parang magic na kayang maglaho ng yaman mo sa loob lang ng ilang araw. Yung mga oligarchs na akala mo ay matalino pero ibinuhos ang lahat ng tiwala sa iisang rehimen, heto ngayon at nagbabayad ng mahal para sa kanilang katangahan. Ang kanilang pagbagsak ay isang malaking red flag para sa lahat ng mga nag-invest sa mga bansang diktador ang batas. Kaya habang busy kayo sa pagabang sa mga sundalong gumagalaw sa mapa, subukan nyo namang tignan kung saan talaga dumadaloy ang pera at kung anong drama ang ginagawa ng mga elitista at ng central bank. Kasi sa huli, hindi lang naman puro baril ang nagpapanalo sa giyera. Natatalo at nananalo yan sa mga bank balance at sa tiwala ng mga taong nagpopondo rito. At sa ngayon, mukhang butas na ang bulsa ng bangko at yung tiwala, ayun, tuluyan nang naging abo. Ang pagguho mula sa loob ay parang pagong sa bagal sa simula, pero kapag umabot na sa sukdulan, mas mabilis pa yan sa pagbagsak ng piso. Yung mga elitista, nag-aabang lang yan ng tamang timing para mang-iwan sa ere. Hindi to chismis lang. Ito ay isang macroeconomic reality na nagpapatunay na palpak ang buong sistema ng pamamahala nila. Nagsalita na ang pera at ang mensahe nito ay napakalinaw. Ang oras ng rehimeng ito ay mabilis nang nauubos, parang load mo lang. Isinusulat na naman ang kasaysayan sa harap natin, pero hindi sa pamamagitan ng mga dakilang labanan, kundi sa pagkasimot ng mga bank account
at pagkasira ng mga alyansa sa pera. Ang imperyong akala mo ay matibay, guguho lang pala mula sa loob. At yung mga elitistang dating sipsip, sila na mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. Ito ang katotohanang pang-ekonomiya, na kahit anong kapal ng propaganda o censorship ay hindi kayang itago sa mga taong may mata. Matapos nating busisiin ang lahat ng resibong ito, heto ang tanong na dapat nating pag-isipan, ito na ba ang simula ng katapusan ni Putin? O sa madaling salita, ito na ba ang grand exit ng rehimen dahil tinalikuran na sila ng kanilang mga pinansyal na haligi? Paano kaya maapektuhan ng pagbagsak na ito ang inyong mga barya at ang ekonomiya ng mundo? I-share nyo naman ang inyong mga expert na opinion sa comment section sa ibaba, baka sakaling may sense ang mabasa ko. Kung sa tingin nyo ay may nakuha kayong sustansya sa ating pagsusuri sa ekonomiya sa episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Dunong Mundo. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating paghimay sa mga puwersang pang-ekonomiya na nagpapaikot sa mundo. Ako ang inyong financial advisor mula sa Dunong Mundo, nagpapaalala na sa mundo ng pera, ang kaalaman ang tanging sandata nyo laban sa kahirapan. Hanggang sa muli, kung hindi pa kayo bankrupt,